Hello guys! Welcome back to our YouTube channel. Naghahanap ka ba ng iyong unang bagong sasakyan? Nasasakyan na papasok sa iyong panlasa. Nasasakyan na hindi ka na mamumblema sa taas ng gasolina. Kaya tara guys, busisiin natin, i-check natin ang mga specification at mga features ng dalawang electric vehicle na to. Tara guys, silipin natin. Ayun, magsimula tayo sa gulong. Yan, tingnan nyo naman guys. 16-inch wheel yan ha. Yan po yung tire specs po natin. Yan, check nyo na lang guys. Tapos pansin nyo guys, yung pinaka headlight po natin is full LED na po yan. Yan, kita nyo po yung singkit na fog light. LED din po yan guys. Pansin nyo guys no, yung tindigan po ng ating pong electric vehicle. Yung haba po kasi yan, kasing haba po siya ng mga bagong labas po ngayon ng mga Toyota Avanza. For your reference lang yun guys ha. Pero yung exact dimension ng ating sasakyan, ang length po ay 4,375 mm, ang width po ay 1,785 mm, at ang height niya is 1,680 mm. Our e-car brand po pala is BYD U1 Pro by Turaku EV Motors partnership with RAC Builders. Meron po tayong tatlong variants na pagpipilian. Ito po yung Dynamic White, Vitality Pink, at Energy Gray. LED lights na rin po yung pinaka turn signal po natin. Yan dito po sa may mismong passenger seat po natin. Tara guys, check naman natin yung loob. Yan, para makita natin kung gaano ba siya kaganda. Yan, dito pa lang sa labas nakikita ko na yung pagka light gray saka white na combination niya. Yan, yung sukat po ng ating LCD instrument panel is 8 inches. Luxury leather seat with front armrest na po yan. Diba napakaganda no? Saka napakaliwalas. Yan guys, kita niyo po yung under the hood. Yan po ang itsura ng ating electric vehicle. Yung buong full charge po natin, kaya po nating umabot hanggang 401 km with 136 horsepower with 210 Newton meter of torque. Yung ganun po siya kabilis. With a top speed of 130 km per hour with 4.9 seconds lang po kaya nating ma-reach yung 50 km per hour. Ang ganda po ng pagka-combination po ng pagka-light gray saka white nilo po na sakyan natin. Ano? Ito po yung pinakalagayan po natin ating storage sa mga abubot, sa mga documents po natin. Ayan po. Yung 8 inches po natin na LCD instrument panel, napakalapat po niya para monitor po natin ang ating sasakyan. Sa joystick po natin, ang ganda oh. Napaka-luxurious. Ang ganda po ng pinaka-lining po na black. Ayan po, napakaganda. Yan, narito naman po kami sa may driver seat saka sa passenger seat. Tine-check po na yung pinaka-armrest yan. Meron din po siyang storage din po sa ilalim. Guys, nasa driver seat po tayo. No? Yan, kita nyo po yung pinaka-turn signal niya. LED din po yan. Ayan, para maupuan po natin at mapil po natin yung pagka-electric vehicle niya. Kita nyo po yung sa bandang gilid guys. Yung po yung controller po natin ng ating po mga window. Yan, i-check po natin. Tinitignan ko po yung pinaka-joystick niya po kasi kung kapares din po sa ating po mga automatic vehicle. Siya po kasi electric vehicle. Yung nasa unahan po kasi niyan is reverse, neutral, park, saka drive po. Ayan, ganun po siya no, yung pagkaka-arrange niya po ng ating po sa joystick. Yan, kita nyo naman po yung pinaka 8 inches LCD instrument panel po natin. Yung mismong acceleration saka brake pedal po na yan, inilawan na po natin para makita nyo po no. Saka kita nyo naman po yung pagka-combination po talaga. Gustong-gusto ko po talaga yung combination po ng light gray saka po ng white dito po sa sakyan na to no. Meron po tayo dyang white, vitality pink, saka po energy gray. Naku, pili na lang po kayo ng mga variants po natin. Ito po ang ating pong BYD U1 Pro 2023. Ang ganda po ng pinaka-luxury leather seat po natin no. Yan, may pinaka-lining niya po na blue no. Yan, pansin nyo po siya. Ayan, napakaganda at napakaliwalas po ng loob. Hindi mo akalain na electric vehicle po yung nire-review po natin ngayon no. Kita nyo naman po kasi yung loob po ng ating pong sasakyan. Yes po, kung i-compare po natin sa mga gasolina, syempre po electric vehicle po ito. Yan po yung controller po natin. Yan po sa may driver side para po sa ating po mga window. Yan po. I-check din po natin yung bandang likuran naman po para makita nyo yung view from the back po. Ayan, para makita po natin. Saka syempre para makita rin natin, ayan, yung pagkakayari po ng ating po leather seat yan po sa likod. Yan, yung combination po ng white and blue, yan, napakaganda po niya, no? Ganda po ng combination. Yan, kasya po dyan, 3 tao. As kita nyo na po yung pinaka seatbelt. May seatbelt din po siya sa likod. Ayan, yan po yung pinaka view niya sa harapan. Kita nyo naman po, no? Yan, makikita nyo po yung sa may bandang harapan. Yan, ganyan po siya aganda. At kung mahilig naman po kayo mag-sounds, naku, napakaganda po ng sound system po natin sa sasakyan na ito. At pwede nyo pong i-bluetooth ang inyong cellphone para pag may tumawag po sa inyo, hands-free na po tayo.
Check naman po tayo sa bandang likuran ng ating pong sasakyan. Yan, isarado lang po muna natin yung ating pintuan. Ito po yung angulo po natin sa bandang driver side naman po ito. Ayan. So may bandang taillight po natin. Yan, pansin nyo po yung taillight po natin. LED na po yan. Yan po yung bandang likod. Meron po tayo diyang extra tire na rin po. Nakita nyo po yun. Yan po yung extra tire po natin. Ito po yung ating pong LED light sa ating pong tail lights. Ayan po. Yan po yung ating pong tail light. Yan po LED technology. Yan po yung nakasulat po yan sa ating pong tail light. Yan po yung pinaka-angulo po natin sa bandang likuran. Yan, pansin nyo po yung tinuturo ko na yan. Hinahanap ko po dyan yung early warning device. Sobrang laking tulong po kasi pag meron po tayong ganyang klaseng features po sa ating pong sasakyan. Like for example po, atras tayo. Ayan. Malalaman natin kung tatama na tayo sa likod. Yan, kaya po yung early warning device po natin. Yan po yung kagandahan, kaya dapat po yung sasakyan natin meron pong ganyan. Yan, especially itong ating pong U1 Pro, pong BYD, yan, meron po siyang early warning device. Yan, i-check po natin yung bandang likuran po natin. Yan, pinipress lang po yun pinipress lang po yun sa may bandang likuran. Yan, napakalawak po ng bandang likod. Yan po. Yan, tinuturo ko po dyan yung mismong charger po na mismong sasakyan. Nasa may bandang harapan po yung mismong yung charging port po ng ating pong electric vehicle. Yan, 220 volts lang din po yan. 220 volts yan. Isasalpak lang po yan. Ito po yung mismong cable niya po. Yan, salpak niya lang po. Nasa bandang harapan po yung mismong yung mismong saksakan po niyan. Yan po 220 volts. Yan, may adapter lang po yan. Bibili lang po sila ng adapter. May option din po kayo dyan. Pwede nyo rin pong tanggalin yan at i-fold din po yung mismong seat po sa likod. Yan, for example, kung may hahakutin po tayo mga malalaking gamit or kaya meron po tayong bibili na maraming groceries, yan, natutupi po yan. Yan, natutupi po yan. Yung ating pong upuan po sa likod. Ayan, yun po yung yung features po ng sasakyan po na yan. Ayan, ito po ang ating BYD U1 Pro 2023 Dynamic White Variant. Tara, i-review naman natin ang BYD Seagull with a color variant of budding green, warm sun white, peach pink, polar night black. Ayan po ang ating pong mga color variant. Yung tire specs naman po ng ating pong BYD Seagull, 175/55 R16. 16 inches wheel na po ito. Ito po ang ating side mirror. Wala po siyang turn signal compare po sa U1 Pro po natin. Ayan po, i-check naman po natin yung loob. Yan, yung pinakaloob naman po ng ating pong sasakyan ng BYD Seagull. Yan, ang combination niya naman po is may pagka light blue at black. Ayan po yung combination niya, no. Yes, kanina naman po kasi ang combination niya is light gray saka white. Ito naman po kakaiba. May pagka black at light blue po yung combination po ng ating pong kulay dito po sa BYD Seagull. Yung sukat naman po ng ating pong LCD instrument panel is 7 inches. Yan po, para po ma-monitor po natin yung ating pong sasakyan. Kasi nga po, ito po ay electric vehicle. Dito naman po yung lagayan po natin ng ating mga abubot. Yes, yung ating pong lagayan nating mga documents. Yan, dyan po natin siya ilalagay. Yan, kita nyo naman po yung pinaka cockpit nya, no. Pansin nyo po, wala po siyang wala po siyang joystick yan. Kasi ginagamitan po yan ng card yan. Tatap nyo lang po yan. Tapos pwede nyo na pong mapaandar ang ating pong BYD Seagull. Kakaiba po siya, no? Kasi nga po, electric vehicle po siya. Sa laki at haba po ng ating BYD Seagull, pwede po natin siyang i-compare sa mga digasolina po nating sakyan na Mitsubishi Mirage hatchback. Pero yun lang po ang ating po ay for reference lang po yun na. Ang car dimension po talaga natin ay, ang length niya po ay 3,780 mm, ang width niya po ay 1,715 mm, at ang height niya po ay 1,540 mm. Yun po ang eksaktong car dimension po ng ating pong BYD Seagull. Yan, kita nyo naman po ang ating pong passenger seat at ang ating driver seat. May pagka-recaro seat po yung pinakayari po ng ating pong driver seat at ang ating pong passenger seat. Napakaganda po, no? Sa akin combination po ng pagka light blue at black na bagay po sa ating pong BYD Seagull. I-check naman po natin yung mirror po natin. Yan, i-slide po natin yan. Yan, nailaw po, no? Yes, nailaw po yan pag in-slide po natin. Yan, magandang features po yan ng ating pong sasakyan. Ang ganda po ng pagka-combination po ng pagka-light blue po, no, saka black.
Yan, kita nyo naman po yung pinakayari. Ayan po yung pinaka speaker po natin. Saka po yung yari po ng plastic po. Ang ganda po ng yari ng plastic na yan. Saka po may pagka soft fabric po yung gilid. Yan, plastic po yan. Yes, plastic po yan. Saka ang ganda po ng quality po ng plastic na ginamit. Yan, sarado po natin yan. I-check naman po natin yung bandang likuran. Ayan po. Ganyan din po yung, ang ganda po ng yari po talaga ng ano. Naganda po ko ng yari po doon sa passenger. Saka po sa driver seat po natin. May pagka-recaro seat po ang datingan. Sa isang full charge po, kaya nating umabot hanggang 305 km. Tapos yung acceleration naman po, for 4.9 seconds, kaya na natin ma-reach yung 50 km with a top speed of 130 km per hour. Ang horsepower niya po ay 74 horsepower with 135 Newton meter of torque. Kung nahihilig naman po kayo sa sounds, ayan, maganda po ang ating pong sound system ng ating pong BYD Seagull. At pwede nyo rin pong i-bluetooth ang inyong cellphone. Yes, para po hands-free na po tayo pag meron pong tumatawag sa atin sa ating pong mga cellphone. I-check naman po natin yung bandang likuran po ng ating sasakyan. Yan po yung tire specification po ng ating pong gulong is 16-inch wheel po yan. Yan, check lang po natin uli. I-check lang po natin yung parting likod po ng ating pong sasakyan. Yan, pinipindot lang po yan dyan. Yan, once mapindot na po yan natin dyan, yan na po ang ating pong likuran. Yan, tinitingnan po dyan kung meron po siyang camera. Pero may camera po yan, i-check po natin later. Ayan po. Titingnan ko lang po dyan yung pinaka charger niya. Sa mismong passenger side niya po, nandun po yung mismong charging port niya. Ayan po, 220 volts po yan. Yan. Hindi po ganun kalaki yan compare po dun sa may U1 Pro, yung mismong ating trunk. Pero yung pong mismong upuan po dyan sa likod, natutupi po yan. Ayan, just in case meron po kayong, ayan po yung hinahatak po natin na yan. Hatakin ko lang po yan, magkabilaan po yan, hatakin po natin para matupi po yan. Ayan, for example po, meron po tayong bibili na mga malaking TV. Marami po yung grocery po natin na bili. Yan, pwede po natin siyang itupi. Yan po. After po yan, pag di nyo na po siya nagamit, atakin nyo lang po yan dyan. Yan, iangat nyo lang po yan. Yan, naangat lang po siya dyan. Tapos siya maglalak na po yan dyan. Ayan po, nakita nyo yung bakal sa gilid. Doon po siya maglalak. Ayan. Okay na po yan. Para po pag may upo na po sa likod, yan, makapo na po uli sila. Yan, okay na okay, di po ba? Yan, tinuturo ko po dyan yung mismong camera niya po. Ayan, may camera po yan, camera po yan. Ayan, may camera siya. May camera po yan dyan. Kagandahan po niya, at least po, meron po tayong mata sa likod, no? At tinitingnan ko rin po dyan, meron po siyang early warning device. Yes po, sa likuran. Yan, pinaka mismong taillight po natin, no? Meron po rin sa taas. Tapos kita niyo po yung taillight nyo, isang buo po yan, no? Ang ganda po ng taillight ng ating pong BYD Seagull. Yes po, isang buo po siya sa likod, no? Yan po ang ating pong early warning device. Maganda po yan pag nagpa-park po tayo, no? May nag-guide po sa ating likod, tumutunog po kasi yan. Yung po ang kaganda ng early warning device. Yan po, nabasa natin yung pinaka-wordings niya, no? Build your dreams. Wow. Ang ganda po ng ating wordings po sa likod. Build your dreams. Ayan. Kita niyo po ang ating pong electric vehicle Seagull na BYD. Ang price niya po is 1,499,000. Ayan, kita niyo po yung price, no? 1,499,000. Pero papakita ko po mamaya sa inyo sa bandang dulo po ng video yung contact person po natin. Pwede po kayo mag-inquire. Available po yan ng cash at monthly. Ayan po ang ating pong U1 Pro, 1,699,000. Pero available po yan ng installment at cash. Kontakin nyo lang po yung ipa-flash natin later sa end po ng ating video. Yan po ang ating pong mga electric vehicle from BYD, U1 Pro at Seagull. Ayan, available po yan sa marami pong mga color variants. Yan po. Yan po, pinay-flex po natin. Puntahan nyo na po sila dito sa mismong RHC Builders. Dito lang po yan, malapit sa may Tagaytay. Kaya kung gusto nyo pong bisitahin at i-check po ang ating po mga electric vehicle, puntahan nyo lang po sila dito, ha. Dito po ulit sa RHC Builder. Ayan po.
isang sulyap po uli sa ating po mga sasakyan. For more details, punta lang po sila dito sa RHC Builders. Dito lang po yan malapit sa Tagaytay with partnership with Turaco EV Motors. Yan po ang contact details. You can also reach din po si Sir Nico Cacao, ang branch manager po ng RHC Builders dito po sa Tagaytay. Maraming pong salamat.